programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kitang-kita sa CCTV footage kung sino ang pumaslang kay Attorney Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Iniwan na ng lahat si Patricia sa sobrang sama ng pag-uugali nito. Hindi na alam ni Ramir at Trixie kung paano pa pakisamahan si Patricia sa sobrang sama ng pag-uugali nito. Dagdag pa na tinanggi ni Patricia na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Masamang tao lang raw si Patricia pero hindi siya killer. Good thing daw para kay Patricia na sa wakas ay wala na si Attorney Meredith dahil unti-unti na silang mabubuong isang pamilya. At isa na lang ang problema nila, ang anak ni Ramir sa labas na si Lilet Matias. Sinabi ni Ramir kay Patricia na ano daw ang gagawin niya kay Lilet. Si Lilet daw ba ang isusunod ni Patricia kay Attorney Meredith? Nagbanta si Ramir na kung makakuha siya ng ebidensya na makapagtuturo na si Patricia ang totoong pumatay kay Attorney Meredith, ay hindi magdadalawang isip si Ramir na isuplong sa mga pulis itong si Patricia. Iniwan ni Ramir si Patricia. Pinagtabuyan naman ni Patricia ang anak na si Trixie. Sumama na raw si Trixie sa daddy niyang si Ramir at iwan na siyang mag-isa. Tutal naman daw ay yon ang gustong mangyari nitong si Trixie, ang iwanan ng tuluyan ang mami niyang si Patricia. Wasak na wasak si Patricia. Iniwan na siya ng pamilya niya dahil pinagbibintangan siya ng mag-ama niya na siya ang pumatay kay Attorney Meredith. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Calorena sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Kaya naisip ni CRD na baka may kinalaman si Calorena sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Pero tinanggi lang din ito ni Calorena. Hindi alam ni Calorena kung ano ang gagawin niya. Ayaw niyang madamay sa kaso ni Attorney Meredith. Pero tinatakot siya ni CRD na baka may ma-recover na iba pang CCTV at makita na nagkita sila at nagkasagutan ni Attorney Meredith. Pinuntahan naman ni Lilet si Attorney Meredith sa morgue, kasama si Tinang Ses. Nagsisisi si Lilet kung bakit ngayon niya lang pinatawad ang tunay niyang ina na si Attorney Meredith, kung kailan huli na ang lahat. Hindi tuloy sila nakapagsama pa ng matagal ni Attorney Meredith. Pinigil ni Lilet ang iyak niya at sinabihan si Tinang Ses na mas dapat nilang kamustahin si Eira dahil lubos na nasaktan si Eira kesa kay Lilet dahil si Eira ang lumaki kay Attorney Meredith. Napansin ni Lilet na mas umiiyak pa si Tinang Ses kesa sa kanya. Hindi mapigilan ni Tinang Ses na humagulgol sa bangkay ni Attorney Meredith. Nagwika si Tinang Ses, "Kasalanan ko kung bakit namatay si Attorney Meredith." Nanlaki ang mata ni Lilet sa sinabi nitong si Tinang Ses. Pinaulit ni Lilet ang sinabi ni Tinang Ses dito sa kanya. Kasalanan daw ni Tinang Ses dahil na-stress si Attorney Meredith. Kakaisip dito kay Lilet at tinago lang ni Tinang Ses kay Lilet ang buong katotohanan. Hindi raw tuloy nakapag-isip ng maayos si Attorney Meredith sa nalalabi niyang buhay nung araw na nalaman niya na anak niya si Lilet. Pinagkait raw ni Tinang Ses kay Attorney Meredith ang pagiging ina niya kay Lilet, kaya sinisisi ni Tinang Ses ang sarili niya. Isa pa ay nakita rin daw ni Tinang Ses si Attorney Meredith na bumibili ng gamot sa isang pharmacy, kasabay nitong si Tinang Ses. Sakto daw kasi na bumibili ng gamot si Tinang Ses para sa kanya nung panahon na yon. Hindi raw nagawa ni Tinang Ses na kamustahin si Attorney Meredith kahit na nga nakita na ni Tinang Ses
na mukhang nahihirapan si Atty. Meredith. Sinabi ni Lilet na ibig sabihin daw ay nakapunta pa si Atty. Meredith sa isang pharmacy para bumili ng gamot niya. Kaya nagkaroon tuloy lalo ng pag-asa si Lilet na makita kung sino ang huling nakasama ni Atty. Meredith nang mapadpad ito sa isang pharmacy. Sa kabilang banda, nagsisihan si Calorena at CRD. Sinabihan ni Calorena si CRD na sana ay hindi siya hinayaan ni CRD na mag-isa sa ginawa niya kay Atty. Meredith kanina. Nagtanong si CRD kay Calorena kung ano ba ang ginawa ni Calorena kay Atty. Meredith at bakit parang takot na takot si Calorena na maging suspect sa pagpatay kay Atty. Meredith. Si Calorena daw ba ang pumatay kay Atty. Meredith? Ano raw ba ang tinatago ni Calorena kay CRD? Sa kabilang banda, nakakuha nga ng CCTV footage ang mga pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Atty. Meredith at nakita nila na nanggaling nga si Atty. Meredith sa isang pharmacy. Pinakita ng mga pulis kay Eira ang CCTV na may timestamp kung saan makikita si Atty. Meredith. Nakakita rin ng pamilyar na mukha si Eira sa kuha ng CCTV footage. Si Ate Evelyn ang nakita ni Eira. Sinabi ni Bonnie na posible raw na nandoon si Ate Evelyn nung nangyari ang krimen. Kaya kailangan daw nila na makausap si Ate Evelyn para maging testigo nila. Dahil baka may alam daw si Ate Evelyn sa nangyari kay Atty. Meredith. Sa bahay ng mga De Leon, sinilip ni Calorena at CRD ang anak nilang si Ino. Pinagmamasdan nila si Ino habang natutulog. Hindi nila alam na tuwang-tuwa si Ino sa pagkamatay ni Atty. Meredith dahil sa wakas ay wala nang magbubuking ng totoong ginawa ni Ino kay Trixie. Nagpapasalamat si Calorena na wala na si Atty. Meredith at ang anak ni Atty. Meredith na si Lilet at Eira ang umiiyak ngayon, hindi ang anak nila na si Ino. Dahil gagawin raw lahat ni Calorena para kay Ino, para maramdaman ni Ino ang buhay na tahimik. Samantala, balak ng puntahan nila Lilet si Ate Evelyn dahil ito ang magiging eyewitness nila sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Kaya sumang-ayon ang mga pulis sa sinabi ni Lilet. Kailangan nilang makausap si Ate Evelyn para malaman kung ano ang totoong nangyari. Masusolve na kaya nila ang kaso ni Atty. Meredith? Yan nga ang mga dapat nating abangan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.